So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito lang no, bago tayo mag-start no. So pagpasensyahan nyo na naman kung bakit nakasando na naman ako ngayon. Kasi may nag-PPM kasi sa akin na hindi daw maganda na nagva-vlog ako na nakasando. Well, naintindihan ko po 'yon. Naintindihan ko po 'yon. Pero sa akin lang po kasi, sa hindi lang po kasi nakakaalam is naka-bedrest pa po ako ngayon. Actually, na-confine kasi ako sa ospital siguro mga 4 days ago. Nakalabas naman ako kaagad. Kasi kasi tumaas yung blood pressure ko ng 190/110. So, bale, ang sabi sa akin ng doktor is mag-bed rest muna ako. So, ngayon, isipin nyo, kahit na pinagbe-bed rest ako ng doktor, ngayon, nasa galaan na naman ako. Nasa aklan ako ngayon because of some business purposes, no? So yun, may mga time talaga na nakahiga lang ako, syempre komportable, nakasando, and then biglang may makikita akong mga balita, and then biglaan, sige, i-vlog ko nga to. So parang ganun lang, di ba? So yun lang. Pero pag naging okay na ako, siguro baka mga next week, babalik na po ako dun sa aking munting studio sa bodega. Kasi iniiwasan talaga ng doktor, sabi sa akin na may stroke ako. Kaya yun, syempre, iniingatan ko rin sarili ko, di ba? So ito nga mga kababayan, no? Pag-usapan ngayon natin itong si Nino Barsaga. Kasi nakita ko tong video ni Nino Barsaga kanina habang nakahiga ako. So, alam naman po natin yung history ni Nino Barsaga. Si Nino Barsaga po ay isang DDS. DDS talaga yan, Diyos ko. Isa yan sa pinakamalupit, malakas magmura, balasubas, walang iya na DDS. And then eventually, nung nakaraang eleksyon, nag-iskon yan. Sabi niya sa akin, di ba, nung nag-collab kami, 'di ba? Sinabi niya naman na hanggang ngayon Iskonian pa rin siya at hindi siya nagsisisi na sumuporta siya kay Isko. So 'yon, given na 'yon kasi election period 'yun eh. Pero ngayon mga kababayan, ako'y nagulat talaga kay Nino Barsaga. Kasi ang lumalabas talaga no, kay Nino Barsaga ay pro-government talaga siya. Siyempre alam naman po natin na ang pagsuporta po sa gobyerno ay ito po ay isang hakbangin para po sa ikabubuti ng Pilipinas. Not unless na ang gobyerno po natin ay sobrang overwhelming at harap-harapan na po talaga tayong niloloko. Well, kaya ganyan kasi yung gobyerno kasi natin kasi nga pangit yung sistema natin. So, ang pinupunto ko lang kasi dito mga kababayan, kung sakali na si PBBM ay talagang overwhelming na niloloko na tayo, pasensyahan na lang po talaga mga kay-Streetwise kasi babatikos po talaga ako. Isa ako sa mga babatikos. Pero sa ngayon naman po kasi, na justifiable naman kasi yung mga movement po ni PBBM, so support lang po tayo. So, ganun din po yung nakita ko nga po kay Nino Barsaga. Kasi meron siyang vlog isang beses na hindi ko talaga ina-expect na sasabihin niya na itong mga bagay na to. So, after ko nga napanood tong video na to, nag-message ako sa kanya, kasi tropa yan eh, nag-message ako sa kanya na, ay madam, unexpected tong vlog mo, sabi ko. So, yun nga, ang sabi niya nga sa akin, pro-government naman daw talaga siya. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo, yung full video, siguro ilalagay ko na lang po sa description, yung link. Pero, merong mga puntos dito si Nino Barsaga na nagulat ako kasi, na-criticize niya rin po dito si Sara Duterte. So, bilang isang vlogger na kilalang DDS at talagang notorious ng DDS, medyo, parang napaano, okay to ha, napong ganyan. Magkakampi pala kami ni Nino ngayon. Ulit, di ba? Regarding po sa mga nangyayari po sa gobyerno. Sige na, panoorin na nga natin tong video nga ni Nino Barsaga. And then, gusto ko lang pong i-share po sa inyo itong mga thoughts niya at kahit papaano, alam ko naman na masikat siya sa akin. Kaya, well, kahit papaano na ma-promote na rin po siya ulit sa pamamagitan po ng aking munting channel na si Nino Barsaga po ngayon ay kakampi po natin. At ako naniniwala ako nakakampi natin siya ngayon. So, ito, panoorin natin to ha. Sige. Sinasabi nga ng ating ikalawang Pangulo na si BP Sara na kung saan nananawagan siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na wag daw pakinggan at wag kumagat sa usapan pangkapayapaan sa pagitan ng mga komunista at ng gobyerno. Alam nyo guys, kung ako pong personal mula sa aking puso, sa aking kalooban, hindi ako sang-ayon doon. Hindi ako sang-ayon. Why? Kasi ako po naniniwala, bago magkaroon ng usapin pangkapayapaan, matatag ang ating militar. Matatag ang ating sandatahan lakas, matatag ang ating kapulisan, nandiyan dyan ang kapulisan, namumonitor nila ang peace and order, at higit sa lahat, namumonitor nila
ang mga gagawin ng mga ibang paksyon. Alam nyo guys, hindi pwedeng sasabihin natin, lalong-lalo na sa mga opisyal ng gobyerno, na sasabihin, mahalin ang ating bansang Pilipinas. Hindi pwede yan. Na kung ang kalaban ng gobyerno ay hindi mo rin kayang mahalin. Bago mo sabihin dapat na mahal mo ang Pilipinas, dapat mahalin mo rin ang kalaban. Papaano magtatagumpay ang isang pagmamahal kung wala kang pagpapatawad, wala kang pakikisalamuha sa mga taong kalaban mo? Dapat mahalin mo rin ang kalaban. At yung ginagawa ngayon ni House of Representatives, House Speaker Martin Romualdez, ako'y sumasang-ayon na dapat magkaroon ng panibagong usapin sa pangkapayapaan. Napakahalaga yan kasi marami tayong kababayan na gusto lang magbalik loob sa pamahalaan. Marami tayong mga kakta, mga nasa kabundukan na ilang dekada na. Di ba? Now, bigyan natin ng pagkakataon. Kung ang Diyos nga nakikinig, nagpapatawad, tayo pa kayang mga tao lamang. Sana yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na huwag sumang-ayon at huwag aprubahan, nakakasakit. Sa isang katulad niyang public official, dapat marunong siyang makinig. Hindi lang sa kapartido, hindi lang sa mga taong nakapalibot sa kanya, hindi pwede yan eh. Dapat bilang isang public official, dapat pakinggan. At yun ang ginagawa ngayon ng kasalukuyan liderato ng Kamara. At doon sa mga nagsasabi na umiepal daw, tambaluslos. So ito lang, no, putulin muna natin doon. So ngayon, binabanggit ngayon dito ni Nino Barsaga, si Martin Romualdez. Well, ito nakikita ko na mukhang si Nino ay papunta doon sa pagiging supporter ni Martin Romualdez. Well, ako mga ka-streetwise, hindi pa. Hindi ko sinasabing ayoko kay Martin Romualdez, hindi ko na sinasabi na gusto ko siya. Sa akin lang po, nag-o-observe pa lang po ako. Kasi ang sabi naman kasi ng mga ibang kakilala natin mga vloggers, hindi raw po tatakbong presidente si Martin. Pero may mga chismis naman na oo. Pero syempre sa ngayon ako, distance pa ako sa 2028 elections at mas focus po kasi ako sa pamumuno po ni PBBM na protektahan, suportahan ang ating presidente hanggat okay yung ginagawa niya. Yon, sige, continue muna natin. Wala lang, naputol ko lang, sige, okay. Si Martin Romualdez, putang ina ninyo, anong alam nyo kay Martin Romualdez? Kilala nyo ba siya personal? Nakaharap nyo ba? Nakakausap nyo ba? Para kayo'y maniwala sa ganyan. Wala tayong pakialam sa awayan ng kabilang paksyon na yan. Tayong mga pangkaraniwang tao ang nagiging biktima rito. Dapat natin pakinggan ang paksyon ng mga makakabila, na makakaliwa. Senan, Du, Ming, putang ina mo. Ha? Pukinang ina mo. Ha? Ang ina mo ka, magsalsal ka dyan. Ang ina mo ka, tanga ka, litsi ka. Putang ina mo, kung kasama kita, pinagpuko ulo mo. Kaya doon sa mga ibang vlogger na mga kontra ng kontra, sakay ng sakay sa isyo na wala naman alam, kung hindi ka kaululan, katarantaduhan ka, letsihan, putang ina ninyo, tigil-tigilan nyo yan. Huwag kayong puro ngak-ngak, ang ina ninyo, na wala naman kayo na itutulong. Ha? Putang ina ninyo. Ang pinakadabes ng ating bansa, magkaroon ng isang pagyakap sa mga taong naligaw ng landas. Yan ang kailangan. At yan ay dapat gawin ng ating gobyerno. At alamin nila ano ba ang dahilan, bakit sila namundok, bakit sila sumapi sa ganitong samahan. Pero kung ating iiwas ang usapin pangkapayapaan para sa kanila, putang ina, lalong lalala ang mga yan. Huwag tayong masyadong kontra ng kontra. Tignan natin ano ba ang solusyon. Hindi yung kailangan ng solusyon, putang ina, ibinibigay ng iba dyan, problema, atungal, na wala naman solusyon. Di ba? Napakahalaga ng pagkakaisa. Sawa na kami. Kaming mga pangkaraniwang tao, sawa na kami sa balita na nagpapatayan ng ating mga kusundaluhan, ang ating mga makakaliwang NPA. Ang kailangan namin na marinig, may nangyayaring magandang development sa paraan ng usapin pangkapayapaan. Kaya doon sa mga kababayan natin, sa mga nanonood, suportahan natin ang gustong mangyari ni House Speaker Martin Romualdez para maiusad, maipasatuparan at maipasok ang tamang solusyon at mangyari ang dapat mangyari. Doon sa mga kapwa ko supporter ni dating Pangulong Duterte, tapos na ang time ni Pangulong Duterte. Okay? Tapos na ang time niya,
bigyan natin ng pagkakataon yung nakaupo ngayon, yung may time ngayon na nakapwesto. Yun ang tignan natin. Hindi yung putang ina, konting ano lang, kung ano-anong mga isyong inaano ninyo. Di ba? Bigyan nyo ng priority yung nakaupo ngayon. Kung hindi kayo, kung ayaw nyo sa nakaupo sa gobyerno ngayon, simple ang magagawa ninyo. Tumulong kayo, sumunod kayo sa batas, sumunod tayo sa lituntunin ng pamahalaan. Ngayon, kung ayaw nyo talaga, hantayin ninyo ang susunod na eleksyon. Doon, iboto ninyo kung sino ang gusto ninyong saloobin. Hindi lang napagbigyan ng pwesto, hindi lang napagbigyan ng kung anong hiniling, galit na galit na. Diba? Yon. So, mga kababayan, no, kasi bawat vlogger kasi, no, yung mga vlogger na medyo successful na ngayon sa larangan na to, may kanya-kanyang, ano yan eh, may kanya-kanyang asset yan eh. Well, siguro ako, nakita nyo naman siguro yung isang asset ko sa pagbablog at ito po yung inahain ko po sa aking munting channel, yung sipag ko po magbasa at mag-research. Pero itong si Nino Barsaga, yung pinaka-asset nito talaga is ano eh, masang-masa po talaga eh. 'Di ba? Masang-masa po talaga yung estilo niya. So, dito po talaga nakilala si Nino Barsaga. Well, ito lang masasabi ko kay Nino Barsaga. Dito, I really agree. Apparently, no, sa mga sinabi niya, pero hindi naman 100%. Pero ang pinupunto lang natin dito, yung way na magsalita ni Nino Barsaga is a warning. Din, para sa akin, no, dun po sa mga DDS vlogger ngayon, na banat ng banat ngayon sa gobyerno natin, na wala namang kakwenta-kwenta. Walang problema bumatikos para sa akin. Pero sana ilugar ninyo. Tulad nung ginawa nga ninyo nung nakaraan, 'di ba? Yung sinabi ninyo na may hangover si PBBM, 'di ba? So ito kasi yung mga ka-streetwise eh. So yung karamihan kasi ng mga DDS vlogger ngayon na may ingay at nagkakalat ngayon ng fake news is halos lahat sila is kakilala ko. So nakakalungkot lang din naman po kasi na ganoon na ngayon yung kalakaran nila na dati ayaw nila kay Maharlika, ngayon nagiging source na nila. Putangin talaga, no. So ito ang gusto ko lang sabihin dito kung bakit ko nagawa ng content ito si Nino Barsaga is sa pagkakataon na to, even you trust him, her, even you trust him or not, is kakampi natin siya. Ayun lang gusto kong sabihin dito. At ito mga DDS vlogger na ang akala natin ay magiging kakampi natin hanggang matapos po yung termino ni PBBM, sila yung talaga makakalaban po ngayon natin. Ganun po talaga, di ba? So yun lang po mga kababayan. No? So kayo po, ano masabi nyo nga po dito kay Nino Barsaga? Okay ba kayo sa kanya? Or ayaw nyo pa rin sa kanya? Kasi, or siguro, hindi nyo pa rin siguro nakakalimutan yung mga sinabi na masasakit ni Nino Barsaga sa pamilya Marcos ng eleksyon, na which is hindi ko naman kayo masisisi kung ganun nga. So yun lang po, no? So gusto ko lang din malaman yung opinion nyo nga po tungkol dito. Yun. So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takay Romeo Moto. Bye-bye!